naman talaga kasi umupo itong si Digong. Eh di syempre mga kabatas natin, bilang isang propagandista at sinungaling na tao, ang gagawin mo, pipiliin mo lang yung mga i-highlight mo. Para makapagpropaganda ka at makapagsinungaling, kahit alam mo yung konteksto ng pinag-uusapan nila, dadaliin mo sa title, dadaliin mo sa thumbnail, tapos gagawin mong propaganda mong sinungaling ka. Naku, napakasakit. Goodness. Alright, ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. O, see? Mga... Anyway, ano muna tayo? Isang quick break, no? Yung hindi pa po naka-subscribe sa ating channel, huwag niyo po kalimutan namang mag-subscribe, no? Mag-like at mag-share. Yan. Tignan po natin ang konting pangyayari ngayon sa bandang sa Dingalan, Quezon, no? Ay Dingalan, Aurora, no? Yan po ay kasalukuyan nangyayari po sa Dingalan, no? Sa parte po ng Aurora. Sabi ko siya, lakas na niyo. Ayun na, malaki po yan. So yan po, no? Napakalakas ng hangin at mga alon. Grabe, ang taas, oh. Yan, dyan po sa Dingalan po yan, no? At sana po, yung mga malapit po dyan, sana alert po ng konti, no? Medyo delikado po dyan pag malapit sa dagat. Anyway, balik po tayo kay Madam Claire, no? At kay kabatas natin, batas natin. Right? alay na to. Oh. 2019. Okay. Nagsimula. I suppose, sabi niya, Duterte alay na to, sabi niya. So, ibig sabihin ba, kahit Duterte alay siya, ibig sabihin ba dapat tahimik ka sa korupsyon ng iyong kaalyado? Tanong ko lang mga kaklira, kasi itong si Attorney Clarence Castro na sinungaling mga batas natin at propagandista, okay, yung talamak na korupsyon ngayon, especially yung lantad na 2025 budget, prinoproteksyonan niya pa. Si Romualdez. Yan po ay totoo. Paano hindi pinoproteksyonan? Hanggang ngayon, wala kang nakikitang mga reaksyon o binabanggit, no? Dahil dyan sa budget na 2025. Halatang halata. Paahon tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog ka pa sa napuntang bulsa. Pinaghirapan kong mga barya, minumulto na ng mga pangako nyo. Makinig kayo nang dahil sa hangarin nyo na makuha ang gusto nyo. Kulang pa ba ang sahod nyo? Kaya kayo nagnanakaw. Di ba kayo naiyak? Lalo na sa ibang bansa. Tayo ay nagkagulo dahil sa
So, ayan po ang yung kantang ito Sinong ang kantang ito ay credit to the rightful owner po, no? Yan po. At sana po yun, marinig niyo po ang mga kantang binulsan ng mga magnanakaw, no? So ito po, ako po si Reaction By. Sana po huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at mag-like. Ito po, napakaganda po ng mga ating mga pag-uusapan ngayon, no? Ito po ay patungkol kay sino po? Si Auntie Claire, no? Siya po ang pag-uusapan po natin at panunuorin po natin. Ito ay tungkol po sa kanyang mga sinasabi patungkol kay alam niyo na po, walang tawag dyan, walang kamatayan na Duterte pala lagi ang kanyang nasa bunganga, diba? So, hindi pa po pala nakag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, no? So, isang subscribe lang po, masaya na tayo. Anyway, erekta na po tayo dito, no? Kay batas natin po. Batas natin, ha? Politika sa Pangulo. Pero pag-usapan natin dito yung kay kasi title nito, Duterte Alay, Cebu Governor, Bari 4 dismayado sa Duterte Projects sa Cebu. So papakita na naman natin yung kanyang kasinungalingan. Okay? Let's go. Sabi natin, nasagot natin kanina, ang Pangulo walang kinikilalang kulay yan. Kung kinakailangan tulong, Di ba? Ang Pangulo walang kinikilalang kulay yan. Okay, that's good. Di ba? Okay naman yan. Wala dapat kinikilalang kulay. Ganun naman talaga dapat lahat. Pero bakit ikaw? Bakit ikaw? Kung ang tunay mong boss ay itong si President Bongbong Marcos, ikaw din dapat susunod doon sa kanyang ehemplo. Diba? Dapat susunod ka rin sa kanyang ehemplo. Kasi nga, kung spokesperson ka ng Pangulo, tapos ikaw puro kulay lang ang lumalabas sa bunganga mo, di ibig sabihin yung Pangulo, puro kulay din ang iniisip. Duterte Alay, Cebu Governor, Bari 4 dismayado sa Duterte Project sa Cebu. Bilang isang spokesperson ng Pangulo, dapat sumunod ka sa kanyang ehemplo at huwag kang puro Duterte. Di ba? ibibigay yan ng Pangulo. Walang politika-politika sa Pangulo. Ha? Sabi ko sa inyo itong si Attorney Claire Castro, mga kabatas natin, ano lang yan, that's just another layer para mapagtakpan itong si President Bongbong Marcos. Walang politika-politika kay President Bongbong Marcos, pero sa'yo, sobrang politika-politika. My gosh. Sabi ni Jaycon, puro Trillanes nga ang source, ibig sabihin si BBM Trillanes ang source. Siyempre, wala naman tayong magagawa kasi spokesperson ng Pangulo yan. Although sinasabi niyang hindi siya spokesperson ng Pangulo, he is speaking again for the president here. Diba? Tignan nyo. Marcos Jr. kay Governor Bari 4 na alam naman natin na Duterte supporter. Sabi natin, nasagot natin kanina, ang Pangulo walang kinikilalang kulay yan. Kung kinakailangan tulong, diba? Sabi niya hindi siya spokesperson ng Pangulo, pero she is always speaking for the president. Ganyan po kasi nungaling itong taong ito. ibibigay yan ng Pangulo. Walang politika-politika sa Pangulo. Ha? Walang, kumaga, siya yung presidente. Hindi spokesperson yan pero she is speaking in behalf of the president. Ganyan na tayo niloloko ngayon, mga kabatas natin, na parang wala tayong utak katulad nila. Okay? Yan ay kailangan niyang tulungan kapag kinakailangan talaga yung tulong. Hindi pwede kang maging dito. Hindi pwede yung presidente, meron favoritism na, ito kakampi ko lang. Bakit ikaw may favoritism ka? Atakdog ka?
hoax person po siya ng Pangulo. Malamang, di ba? Tagapag-deliver ng hoax. Ito lang, hindi. Kahit nilalantad mo pa na ikaw ay Duterte supporter, Walang politika pero puro DDS at paninira content. Exactly. And lying. Go against the president. Go against any of their allies. Yung mga ibang ally nila, mga kabatas natin, katulad ni Trillanes, magpo-produce ng sinungaling. Tapos, ikakalat ng spokesperson na si Attorney Claire Castro. Yan yung template nila. Alam ko yan. Why do I know? Because I know Attorney Claire Castro. hindi yan, baliwala yan sa Pangulo. Pupuntahan at pupuntahan ka. Diba? Bakit? Siya yung ama ng bansa. Kailangan mo ng tulong. Di ba? Spokesperson ng Galawan no? Pilipino yan. Kababayan yan. So, hindi pwede ganun. Kasi may tanong kanina eh. So, Di ba? Puntahan natin yung kanyang ano na naman, binali dito na usapan. Ay talaga pong ghost, substandard at yung bulk water siya. Meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. see? Lahat ng flood control project sa kanila substandard. Lumabas sa report ko kanya, pero ano lang yung mga kaklir, initial lang yun parang may more pa yun, more. 300. Kaninong project yon? Executive Department. Sino ang head ng Executive Department? President. Plus na, ang nakita pa lang namin sa website. Pero according to SecBeans, meron siyang kopya na syempre updated na, diba? Sabi ni Charlie Gonor, kilala niyo talaga siya, nilibre pa nga daw kayo sa party niya. Si Caillou, wala ako doon eh. Pero ito, nilibre ko rin naman siya, pero wala namang problema. Hindi naman ako para, kahit tanongin nyo, yan, sina Ricol, yan, sina Caillou. Hindi ako nagbibilang ng pera. Let's go. Upgraded na, or updated na. So, meron pa. Pero according to Cebu Governor Baricuatro na Duterte ally, solid yata ito dati na solid Duterte ally. Di ba? Di ba kasasabi niya lang na wala dapat kulay-kulay. Pero bilang spokesperson ng presidente, ikaw yung taga-kulay. Na yung lahat ng flood control sa Cebu, lahat ng project, substandard. Tuloy. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu province? Yes, Karen. Wow, okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind, without giving details, ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the Okay, details. all right, okay. So I will leave you on that. But Maraming salamat at nakipagtulungan talaga siya sa pag-iimbestiga. they believe that it was the past administration who is responsible. Definitely, Karen. Past administration. Dito siya magsisinungaling, tignan nyo. Ang kamasas natin. Past administration, Diba? During the past administration, inamin niya. Ni Governor, ulit. Definitely, Karen. Because I'm just here. I'm just Responsible. definitely, Karen. Believe that it was the past administration. All right, okay. So I will leave you on that. But they believe that it was the past administration who is responsible. Definitely, Karen. Because I'm just here. I'm just over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during SONA. Remember, that was around July, and he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Tapos yung title niya, Duterte Projects sa Cebu. Duterte ally, Cebu Governor Baricuatro dismayado sa Duterte Project sa Cebu. Pero mga kabatas natin, ang pinapatukuyan dito ni Governor Baricuatro, mga kabatas natin, hindi yung Duterte, kundi yung past administration na si Gwen Garcia. Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Yeah, 2019, yes. So, nung 2016, Hanggang ngayon, sabi niya.
Grabe no, si Auntie Claire. Parang natutululawan niya pag sinasabi niya yung pangalan Duterte eh, no? Parang ano eh, kagat labi eh, no? Duterte lang eh, no? Sinasabi yung pangalan Duterte. Hanggang ngayon sabi niya. Pero hindi niya pinansin yon. Kasi kailangan mga kabatas natin, Duterte lang ang may kasalanan. Lahat dapat Duterte lang. Propagandista talaga, di ba? Pinipili lang. Tapos yung title niya mga kabatas natin, Barrio 4 dismayado sa Duterte Project sa Cebu. Tapos puro Duterte yung pinopoint out niya. Samantalang hanggang ngayon sabi. When in fact, mas matindi hanggang ngayon. Kasi nga, 3 years nang nakaupo. Yung presidente ngayon. Oh. It was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 Pero sa records, meron mga clue. Since 2016. nagsimula. Okay. Di ba? Ipilit mo pa. Nakita nyo ba yung propaganda na yan? Kasi 2016 nga naman talaga kasi umupo itong si Digong. Eh di syempre mga kabatas natin, bilang isang propagandista at sinungaling na tao, ang gagawin mo, pipiliin mo lang yung mga i-highlight mo. Para makapagpropaganda ka at makapagsinungaling kahit alam mo yung konteksto ng pinag-uusapan nila, dadaliin mo sa title, dadaliin mo sa thumbnail, tapos gagawin mong propaganda mong sinungaling ka. Nga po, napakasakit. Goodness. Alright. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. O, see? Mga Anyway, ano muna tayo? Isang quick break, no? Yung hindi pa po naka-subscribe sa ating channel, huwag niyo po kalimutan namang mag-subscribe, no? Mag-like at mag-share. Yan. Tignan po natin ang konting pangyayari ngayon sa bandang sa Dingalan, Quezon, no? Kay Dingalan, Aurora, no? Yan po ay kasalukuyan nangyayari po sa Dingalan, no? Sa parte po ng Aurora. Sabi ko siya, lakas na niyo. Ayan na, malaki po yan. So yan po, no? Napakalakas ng hangin at mga alon. Grabe, ang taas, oh. Yan, dyan po sa Dingalan po yan, no? At sana po, yung mga malapit po dyan, sana alert po ng konti, no? Medyo delikado po dyan pag malapit sa dagat. Anyway, balik po tayo kay Madam Claire, no? At kay kabatas natin, batas natin. Right? alay na to. Oh. 2019. Okay. Nagsimula. I suppose, sabi niya, Duterte alay na to, sabi niya. So, ibig sabihin ba, kahit Duterte alay siya, ibig sabihin ba dapat tahimik ka sa korupsyon ng iyong kaalyado? Tanong ko lang mga kaklira,
Kasi itong si Attorney Clarence Castro na sinungaling mga batas natin at propagandista, okay, yung talamak na korupsyon ngayon, especially yung lantad na 2025 budget, prinoproteksyonan niya pa. Si Romualdez, Yan po ay totoo. Paano hindi pinoproteksyonan? Hanggang ngayon, wala kang nakikitang mga reaksyon o binabanggit, no? Dahil dyan sa budget na 2025. Halatang halata naman. Napakahalata. Kahit sino po, mga taong bayan. Ang hindi na lang po siguro na nakakaalam dyan, yung mga bulag at saka bingi. Yung pipi, nakikita po yan. May mga yun, yung mga caption, nababasa po nila yan, no? Pero yung bulag at saka bingi, yan ang mahirap po. Wala na pong naririnig, wala pang bingi pa, kaya yan ang mahirap. Etong si, lahat ng taong bayan, alam naman po na lahat ng budget ng 2025, talagang grabe po, no, ang number one corruption, itong administrasyon ng BBM. Pwede ba, pagtanggol nyo pa, walang problema. Hanggang ang ating bansa ay bumagsak ng bumagsak sa kailalim-lalim ng ating kaibuturan, no? si Saldico, innocent until proven guilty daw. Oo naman, okay naman. Pero ang problema natin dyan, bakit ikaw ang nag-aabogad para sa kanila? Sasabihin mo, walang kulay-kulay. Tapos ngayon, kapag lumabas na yung Duterte, puro Duterte lang ang atake kahit hindi yun yung konteksto. My goodness. That's unfair to the Filipino people. You know why? Because you're being paid. Ay, sakit, no? You being paid daw. Ay, nako. You being paid. Palakpakan naman yan. Oh, di ba? Puro ka propaganda. Puro ka twisting the narratives. Puro ka pagpapalabo ng mga bagay-bagay. Diskaya BBM ally din yun. Exactly. Tanungin nyo nga sa kanila, sabi ko sa inyo, kung gaano sila ka-close ni Sandro Marcos. Nako. Magugulat kayo. Sandro Marcos? Alam ko, ang description sa kanya kanina, na syempre ayaw natin na bigyan ng kulay, di ba? Walang kulay ang politika dapat. Ganyan nga naman tayo eh. Sinungaling ka talaga eh. Title mo, ayaw mong lagyan ng kulay. Walang kulay ang politika. Porque sinasabi ko, yung ganon, inuulit mo na rin dyan, gaya-gaya ka talaga. Kanina, na syempre ayaw natin na bigyan ng kulay, di ba? Walang kulay ang politika dapat dito pag ito sa mga nangangailangan talaga. At walang kulay ang politika talaga dito pag sa mga nangangailangan talaga. Pero Duterte alay ka na ng Duterte alay. Sobrang sinungaling mo. Walang kulay ang politika tapos Duterte alay? Tapos Duterte project sa Cebu? Pag gantong mga nangangailangan? My Yan. Bakit goodness. pa? na bigyan ng kulay, di ba? Walang kulay ang politika dapat dito pag ito sa mga nangangailangan talaga. At Di ba? Yan, ganyan sana. No political color ang lahat. Ang kalaban pati is corruption. Gaya-gaya lang kayo dito. Pinoprotektuhan nyo nga yung corruption, kayo mga ka-clear kayo. sa Pangulo, wala talagang kulay. Pero sa yung reporter na nagtanong sa atin kanina, paano ang sitwasyon, kanang relasyon, siya yung Duterte ally or Duterte supporter? Pag kailangan ng tulong, walang kulay-kulay sa Pangulo. Diba? Siya lang talaga. Siya lang ang nagsisinungaling, naglalagay ng kulay, nagpropaganda sa lahat. Yun. Goodness. Hindi dapat bigyan ng anumang mali siya o pamumulitika ang mga lugar, especially kung nangangailangan.
Di ba? Tapos lalagyan mo Duterte alay, Cebu Governor Pari 4 dismayado sa Duterte project. Oh, sabi wag daw bigyan ng kulay, lalo na sa mga yung nasalanta. Kaya ano sinasabi ni Governor Pam, no? Sinangayunan mo, pero ang sinasabi niya ni noong panahon po ni Gwen Garcia, hindi yung si Tatay Digong. Si Tatay Digong, buong buong Pilipinas. Hindi ka mukha ni ang binabanggit yan, ang ibig sabihin, wala naman sinasabing si Governor Gwen ay Governor Pam na si Duterte ang may kasalanan. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Oh, di ba? Anyway, dyan muna matatapos ang ating munting video. Yung hindi pa po naka-subscribe, no? Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share. God bless po.